Salamat po, Sister Evelyn. Na totoo, may purpose ang Panginoon sa bawat isa po sa atin. Kung meron man po meron tayong mga hinihintay, no? Let's just wait. Ang Panginoon po, yung time ng Panginoon is yun yung perfect time po sa bawat isa. Amen. So sa pagkakataon po ito, mag-stop muna po tayo. I-ready po natin ang ating mga sarili, no? Mag-focus po tayo sa salita po ng Panginoon. Masakit man po ito, tanggapin po natin para po sa ikapagpapabago po ng bawat isa sa atin. Kaya po akin na po tinatawagan ang mensahero po ng Panginoon sa hapong ito, si Pastor Esting Aguilar. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Magandang hapon po sa inyo lahat, magulang at mga kapatid. Isang buwan na naman po nakalipas. Amen. So natapos na naman po ang buwan ng Pebrero. Now again, we are entering a new month po. Purihin po ang Panginoon sa hapong ito. At patuloy po nating itaas ang Diyos sa ating sarili. Sapagkat siya lamang tayong makapangyarihan sa lahat. Siya ang Diyos na hindi nagbabago. Siya ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Siya ang Diyos na nananatiling tapat sa atin. Mga magulang at mga kapatid, sa araw na ito, hindi po tayo nagkataon na magkaroon ng journal, but ang title po ng ating message for the information sa lahat po ay, ang sabi dito, after this, pagkatapos nito, after this. Mga kapatid, physically, after this worship service, ano kaya ang susunod na gagawin mo? After this worship service, saan ka kaya pupunta? After this worship service, alam ko marami kang balak. Amen. After this worship service, nagmamadali kang uwi, maglalaba, mamlansya. O after this worship service, nagbabalak ka na magpunta ng SIP Mall, BCC, sa Yatim Center, sa Moda Mall. So kung titingnan po natin, ang tao ay napakaraming direksyon. Amen. Napakaraming direksyon. Amen. Subalit, kung minsan yung mga bagay na nakakalungkot, na sasapitin natin sa darating na mga araw, ay nakakalimutan po natin. Brothers and sisters, sa hapon ito, I want to share to you this powerful message sa inyong lahat. And I hope, sa hapon pong ito, mga magulang, mga kapatid, naway nagpunta tayo dito. It is not just to meet our friends, na o kaya matingnan lang ang worship service. Naway hindi tayo nagpunta ngayon dito para lang ipakita yung bagong damit natin. Amen. I hope sa hapong ito nagpunta po tayo dito for the glory of God. Wala nang iba, kundi sa Panginoon lamang. And I hope after this worship service, mga kapatid, mananatili pa rin po tayo sa presensya ng Panginoon. Amen. Ang nakakalungkot lang, mga kapatid, marami pa rin po ang mga nawawala sa ating mga kapatiran.
And this afternoon, meron pong special message sa atin ng Panginoon. At sana mabuksan ang puso natin. Mabuksan ang ating kaisipan, mga magulang at mga kapatid. Sapagkat ang panahon ay napakaiksi na lang. Time is running out. Kukunti na lang po ang oras. Kaya kung magkikita po ninyo ang ating format, nagtatakbuhan ng mga tao. Nawa ang pagtakbo na yan ay para sa Panginoon lamang, hindi para sa material na bagay. Ito po'y panahon na upang tayo po'y gumising. Mga magulang at mga kapatid, sa dami ng mga messages na naririnig po ninyo dito, mga kapatid, sana mabuksan na ang ating puso at kaisipan. Lalong-lalo na po sa araw na ito. Amen. Ang sabi po ng ating text, in the book of Hebrews chapter 9:27, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghukom. Maliwanag po ba? Amen. And as it is appointed unto men once to die, after this, mga magulang at mga kapatid, anong sinasabi ng Biblia? The judgment, paghukom. Amen. Kaya samantalahin po natin ang oras. Kapag mawala ka sa mundong ito, 100%, brothers and sisters, judgment ang maabutan mo. Papasakaya tayo sa judgment na ito. And this afternoon, prepared po natin ang ating sarili. Yanda natin ang ating sarili, mga magulang at mga kapatid. As I told you before, time is running out. Time is running out. Amen. Itong praise na after this, kung titingnan po natin mga kapatid, it is very important sa ating text na binasa ngayon. Amen. Pinapaalala lang sa atin, ang buhay dito sa mundong ito, mga magulang at mga kapatid, ay may katapusan. May katapusan ang buhay po natin. Amen. Kaya kapag tayo po'y mawala na sa mundong ito, we continue to live somewhere else. But remember, dalawa lang po ang direksyon na pupuntahan natin. I just want to remind you this afternoon, brothers and sisters, we must acknowledge the Word of God hanggat may oras. Amen. Sapagkat, ayon po dito, it is appointed unto man once to die. Ang tao po ay isang beses lang mamamatay. And after that, after this, judgment. But, ang ating kaluluwa, mga magulang at mga kapatid, it will live forever. Ang kaluluwa po natin, konsusya. Yan ang harap sa judgment na yan. Kapag tayo po'y namatay, brothers and sisters, it means we are being separated from this world. Wala na tayo sa mundong ito, mga magulang at mga kapatid. Maiiwalay na tayo sa ating mga mahal sa buhay. Mawawala na tayo sa mga paningin ng ating buong sambayan. Amen. At physically, hindi na rin natin mararanasan ang mga pagpapala at kalungkutan na ating dinadanasan sa mundong ito. Sapagkat yan po ang tinatawag na end of the road.
Tayong lahat na narito, mga kapatid, darating po tayo dyan, 100%. And after this, hindi natin alam kung anong mangyayari. After hearing this God's words, brothers and sisters, after hearing this message, pagbaba mo, paglabas mo sa daan, hindi mo na alam kung ano mangyayari sa'yo. So, ang buhay ng tao ay walang katiyakan. Subalit kapag ikaw ay nasa kay Kristo, masasabi mo na may katiyakan ng buhay. Amen. But kapag wala kang Diyos sa sarili mo, brothers and sisters, you will lose forever. Amen. Kaya, dalawang bagay lamang ang pupuntahan po natin kapag tayo namatay. Either sa hell o sa langit. Amen. Kaya kung ligtas ka, ang tuloy mo sa langit. Kaya kung ikaw ay hindi ligtas, hindi mo binigyan ng pansin ang salita ng Panginoon, ikaw ay mapapaamak at ikaw ay mapasael. Amen. So kapag ikaw ay nasa langit, brothers and sisters, mararanasan mo ang eternal presence ng Panginoon. At hindi mo na mararanasan ang kalungkutan. You will experience the peaceful life in the name of God. At doon sa mga nag-reject sa isang Diyos na hindi natin nakikita, mga magulang at mga kapatid, they will suffer and they will go to hell. And they will endure an eternity of torment and suffering dahil sa kanilang mga kasalanan. You will suffer. Amen. Mga magulang, mga kapatid, marami pong mga Kristiyano, ayaw nilang pag-usapan when it comes on the message of hell. Ayaw nilang naririnig. Ganun tayo. Magbigay ka ng ibang topic sa akin, wag lang ang patungkol sa impyerno. At bakit sila natatakot, brothers and sisters? Amen. Hindi ka dapat matakot. Kumbaga sa isang fire alarm, kapag narinig mo ang fire alarm, nabibingi ka. Ayaw mong naririnig. Di po ba? Masyadong maingay naman itong fire alarm na ito. Nakakabingi. Ba't hindi mo alam, yan ang makakapagligtas sa'yo. Amen. Yung ingay na yan, yan ang makakapagligtas sa atin para maggagawa tayo ng preparasyon kung paano tayo makatakas sa sunog na yan. Nakukuha po ba ninyo? Ganon din, kapag pinag-uusapan ng impyerno, brothers and sisters, huwag kang mabor sapagkat diyan nangungusap ang Diyos. Yan ay warning ng Panginoon sa iyo upang ikaw ay pipili hanggat ikaw ay may lakas. Amen po ba? And I hope this afternoon, brothers and sisters, upon hearing this message later on, magbago na po tayo. Alisin na natin yung mga bagay na nagiging adlang upang hindi ka makapamuhay na isang tunay na Kristiyano. Naway, after hearing this message, mga magulang at mga kapatid, merong isang bagay na manatili sa puso po natin sa araw na ito. And you cannot buy, hindi mo mabibili ito sa magitan ng salapi. Tandaan mo, sinasabi ko, kapatid, hindi mo mabibili ang message na ito sa salapi. You cannot buy through money. Amen. Mga magulang at mga kapatid, dahil kami po taga Great Commission, Jesus Christ I am that I am, we are committed to share the full power of the Word of God na walang nakatago, walang lihim, brothers and sisters.
Kaya dinidevote po namin ang aming sarili para sabihin sa inyo ang katotohanan. Sapagkat ang katotohanan, ito ang magpapalaya sa ating lahat. Amen. Hindi po kami nagtatangi. Kung ano ang message ng Panginoon, yan ang ipapaabot namin sa inyo. Walang asel. Walang corruption, brothers and sisters. Ito po'y nanggagaling sa puso po namin at tinanggap namin mula sa Panginoon. And every message na naririnig po ninyo sa pulpitong ito, hindi po namin kalooban yan, but it is the will of God to bring the good news to all. Amen. Tayo po tumayo. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na hindi nagbabago, kayo ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw ang Diyos na sinasamba po namin sa mga oras na ito. Ikaw ang Diyos na hindi po namin nakikita. At sa oras na ito, Amang Banal, akin pong kinikilala ng iyong kapangyarihan ay nasa aming kalagitnaan. Sapagkat sa apong ito, ikaw ang aming dakilang guro. Pagpalain mo po ang bawat isa, buksan mo, Panginoon, ang bawat pandinig. Nawa ang message na ito, Amang Diyos, siyang gigising sa amin sa apong ito. At magkaroon ng malasakit dun sa nawawalang souls sa mundong ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Meron pong isang church. At nangailangan po sila ng isang pastor sa kanilang iglesia. So meron pong dalawang kandidato na nag-apply. So, ang sabi ng kongregasyon, okay, magbigay kami ng 2 linggo, yung isa, mag-preach, at yung pangalawa, ay mag-preach sa susunod na Sunday. So, sa hindi inaasahang pangyayari, mga magulang at mga kapatid, itong isa, nag-preach patungkol sa L. Then the following Sunday, at yung pangalawa, nag-preach din ng patungkol sa L. The same message. Amen. But, after a week, nag-decide ang kongregasyon, ang kunin nila yung pangalawang kandidato. Ang sabi nung isang pastor na nag-preach nung una, sabi niya, pareho naman yung message namin. Ba't siyang napili? So, ang sabi po ng kongregasyon, kasi nung nag-preach ka patungkol sa L, pinatatawa mo mga tao. At itong pangalawa, nung nag-preach siya, nakita namin kung gaano siya may malasakit sa mga taong nawawala. Nakita namin sa kanya ang pag-ibig niya sa mga taong nawawala ngayon. Amen. And I hope, this afternoon, brothers and sisters, hindi po tayo magiging katulad nung isang pastor na nauna. Sapagkat kami po, hindi po kami celebrities. Hindi po kami nagpapatawa sa pulpito. But we are sharing the power of the Word of God. Amen. So, ang message po natin sa apong ito, I want to share a message about L. Amen. Katulad po ng nabanggit po kanina, marami pa rin mga tao na ayaw nilang naririnig itong ganitong mga messages. Gusto nila puro mga prosperity, puro blessing. But without
knowing, brothers and sisters, itong message na ito, mga kapatid, although very disturbing sa inyong pandinig sa apong ito, but it is a powerful message. Amen. Amen po ba? Alam po ninyo, I just want to share to you about mga 4 na bagay na maalaga patungkol po sa L. Amen. Kaya makinig po tayo, brothers and sisters. At gagamitin ko po ang message na ito, although sinasabi nilang ito ay taling-aga, but I believe ito po ay tunay na nangyari. Mismo ang Panginoon, siya ang nagsabi dito. Amen. Brothers and sisters, ako kung minsan, mahilig magbasa ng mga epitaphs, lalong-lalo na pag nagpupunta ako sa sementeryo. Alam po ninyo yung mga epitaphs na sinasabi, yung mga nakasulat sa lapida. Kung minsan may nakasulat doon, kamamatay ko lang, ikaw ay susunod na. May nakakatawa at may nakakalungkot. Amen. So, isang epitaphs na nakatawag pansin, ang sabi doon, to follow you is not my intent. Amen. Until I know which way you went. Maganda. Amen po ba? Lahat tayo naman ay mawawala sa mundong ito. Amen po. Kaya, maging aware po tayo. Sabi nga ng Panginoon, be wise like a serpent. Amen. Pangawakan natin, matibay ang ating kaligtasan upang sa ganon, darating ang panahon, hindi po tayo mapapaamak. Amen. So first, napaka-importante po sa tao, yung belief dito sa Bible. Napaka-importante po yung ating pinangangawakan na katuruan. And that is the doctrine of the Bible. Ang sabi dito, isa lang ang Diyos. Huwag mo nang dagdagan, huwag mo nang bawasan. Amen. Ngayon po ang Panginoon, and I can prove you, this church is a true church. Ang nagtayo dito, hindi po kami pamilya, but mismo ang Panginoon. Siya ang nag-utos sa amin para itayo ang church na ito. Amen. Alam ko po, mga magulang at mga kapatid, alam ninyo ang talingaga na ito. Although, yung mga iba, sinasabi nila, it is a parable. Amen. But, sa akin, it is a more than parable. Sapagkat out of 39 na parables na binanggit po ng ating Panginoon, dito lang sa parables na ito, nagbanggit ng pangalan ng Diyos. Sa ibang talingaga, hindi po nagbabanggit ng pangalan ang Panginoon. So it means to say, naniniwala po ko, ito po ay totoo. Totoong nangyari. Kaya, makinig po tayo, brothers and sisters. Prepare ourselves, ano po? Tanggapin mo ang katotohanan sa araw na ito. Ito po ay patungkol kay Lazaro at sa isang mayaman. Amen. In first verse, ang sabi po dito sa Luke 16, simula po sa 19. Pakinggan po natin, mga magulang at mga kapatid, naway marunong po tayong tumanggap ng katotohanan. Amen. Sabi nga ng ating kapatid kanina, tanggapin natin buong puso. Huwag tayong ma-open, huwag tayong mag-react, sapagkat i-prove ngayon sa atin ng Panginoon kung gaano may kapangyarihan ang kanyang salita. Kung gaano ang Diyos ay makapangyarihan, brothers and sisters, sa lahat. Amen. Ang sabi dito, mayroon ngang isang taong mayaman. Amen. Sinabi lang ng Panginoon, isang taong mayaman, there was a certain rich man
hindi niya binigyan ng pangalan. He's a very rich man. Amen. Amen. And first of all, una, I will declare 4 things sa inyo sa hapong ito. First thing, L may be your future, even you are prospering in life. Nakukuha po ba ninyo? Pwedeng ang impyerno siyang magiging future mo kahit ikaw ay nananagana sa panahon na ito. Tayo, kapag nananagana ang isang tao, bukang bibig natin yung pinagpapala siya ng Panginoon. Hindi ko gagamitin ayaw kong gamitin yung swerte. Tayo pong mga tunay na Kristiyano, hindi natin bukang bibig yung swerte. Sapagkat ang buhay ng isang tunay na born again ay hindi po swerte yan. Ito po ay plano ng Panginoon. Amen. Sinasabi ng mga unbelievers, swerte yan. At sinasabi naman ng mga believers, mapalad. Amen. Sapagkat siya pinagpapala ng Panginoon. Amen. So, tingnan natin ang buhay ng mayaman na ito. At siya'y nagdaramit ng kulay ube at maselang lino. Isang taong mayaman, lahat ng kanyang mga sinusuot, brothers and sisters, ay pawang mga signature. Amen. Katulad natin, hindi tayo makapanamit na nabibili lang sa Ramis o sa Master Point. Gusto natin, pupunta tayo ng BCC, pupunta tayo ng Debenhams, kung saan-saan, Karen Millen, kung gusto mong isang shoulder bag na maganda, ganyan ang tao. Amen. Mahilig tayo sa mga signature. Amen. Huwag po kayo matamaan, brothers and sisters. This is a message. Sinasabi ko lang ang totoo. Amen. Mabuti hindi ka nakakapagdamit ng kulay ube o kulay San Antonio, ano po? Steraida. Pag nakadamit ka ng San Antonio, parang si Santo Niño yan. Amen. At sa araw-araw ay kumakain ng sagana. Amen. Ganyan naman talaga ang buhay ng mga mayayaman. Amen. Kaya kung contrast po sa mahihirap, napakalaki ang agwat. Amen. Ang mayaman, brothers and sisters, hindi kakain yan hanggat walang Pepsi o kung anumang juice. Amen. But sa mahirap, sapat na yung meron siyang konting tubig. Amen. Kung minsan, hindi pa sapat yung may soft drink ka. Gusto mo, may saging ka pa dyan. Kung ano-ano pang mga sweet. Amen. Ganyan ang mayaman. So, nakukuha po ba ninyo? Kaya, bantayan po natin ang ating sarili, mga magulang at mga kapatid. Amen. So, almusal, pananghalian at tapunan, napakasarap ng kanyang kinakain. Amen. Alam ko, karamihan sa atin ganon. Sinasabi pa natin, oy, pag inabutan ka ng kapatiran, dami naman yung pagkain, blessing yan, blessing. Hindi lahat po ng mga ganon masasabi natin na blessing. Hindi mo alam kung minsan, nag-withdraw lang sa ATM para makapamili ng ganon. And that is not a blessing, brothers and sisters. Amen po ba? Amen. Huwag po kayo masaktan. And this is the Word of God. Amen. Amen. Alam po ninyo, ang present status po natin, hindi po ito indikasyon upang maganda ang magiging kinabukasan mo. Tandaan po natin yan. Amen. Amen. Hindi nangangahulugan, hindi ka nag-iirap, okay na sa Panginoon yan. But sometimes, kung sino yung nananagana, sila po ang malayo sa Panginoon. Amen. Tayo, kung minsan hindi natin alam kung paano tayo magkaroon ng kondo.
Lagi tayong naiinggit sa mga ibang tao. Ha? Maging sa sarili natin, masyado tayong maluho. Totoo po yan, brothers and sisters. Amen. But without knowing, your final trip ay nasa hell. Amen. Ikaw lang makapagsasabi ngayon sa hapong ito, brothers and sisters, kung paano ang ginagalawan mo sa mundong ito. Huwag mo sabihin na ikaw ay elders sa church. Huwag mo sabihin na ikaw ay nakakapagturo na. Huwag mo sabihin na ikaw ay pastor, nakakapangaral ka. Maraming natatat sa pinapangaral mo, but sometimes hindi po natin alam ang tao. Without knowing, ang pag wala ka na dito, ang direksyon mo pala ay sa hell. Amen. So, hindi po yung mga bagay na tinatamasa natin na yan ay mga indikasyon upang tayo po ay pupunta sa langit. But sometimes, without knowing, you are going to hell. Amen. Bakit ang mayaman na ito ay napunta sa hell? Bakit? Dahil siya'y mayaman? Ha? Dahil siya'y mayaman, kaya siya'y napunta sa hell? Si Abraham, siya po'y mayaman. Si Moises, sila'y mayaman. Bakit ang mayamang ito ay pumunta sa hell, brothers and sisters? At doon ang kanyang sinapit. Amen. Next verse, tingnan po natin. Ang Biblia din po ang magsasabi. Amen. At isang pulubi na ang pangalay Lazaro. Amen. So binanggit po ng Panginoon ang pangalan ng Lazaro. Amen. Isang pulubi, lipos ng mga sugat, ay inilalagay sa kanyang pintuan. Amen. Itong si Lazaro ay punong-puno ng sugat sa buong katawan. Hindi siya makapaghanap buhay, brothers and sisters. Ang ginagawa ng mga tao, linalagay araw-araw sa pintuan nitong mayaman na ito. Amen. So, anong layunin ni Lazaro? Next verse. At nagangad na mapakain ng mga mumo na nangangahulog mula sa dulang ng mayaman. Amen. Napakababa ang kanyang kaligayahan, brothers and sisters. Yung mumulang, yun ang kanyang inaangad. Yung mga tira lang, yung naulog mula sa lamesa itong mayaman. Hindi siya nagangad ng masarap na pagkain. Amen. Oo, at lumapit pati ang mga aso at inimulat ang kanyang mga sugat. Amen. Mabuti pa itong aso. May simpatya sa kanya. Amen. But itong mayaman, brothers and sisters, wala pang sinasabi dito kung mayroon siyang ginawa o ano. Next verse. At nangyari, and it came to pass, amen. And it came to pass, amen. Kaya, mangyayari, brothers and sisters. Ganon din ang magiging kahinatnan po natin. Amen. Si Lazaro, amen, nakikita po natin, dahil siya mahirap, hindi niya kayang bilhin yung nabibili ng mayaman. Amen. Siya nagtitiis. And it came to pass, ang sabi dito, na namatay ang pulubi. Siya pang unang namatay. Totoo yan. Ang masamang damo ay hindi ka kagad namamatay. Amen. Siya pang unang namatay. Amen. At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at inilibing. Amen. So, sa pagkamatay po ni Lazarus, brothers and sisters,
wala siyang sinabi na siya'y nilibing. Kaagad, siya'y nandun sa sinapupunan ni Abraham. Malamang yung kanyang bangkay ay tinapon lang sa basuraan. But in a split second, brothers and sisters, alam po ninyo kapag namatay na ang tao, sabihin ko po sa inyo, hindi totoo yung sinasabing lang, mamamatay ka lang, tapos wala na ano. Doon pa lang ang simula. Doon ka pa lang simulang makarandam. Either hell or peace in your life. Pag namatay ka, brothers and sisters, automatically separation po ng soul and the body and your spirit. Yung kakatawan natin na ito, yan po ay nandyan lang sa lupa. But yung soul, automatically, binaril ka. At that point of time, seconds lang yung soul mo. Separation na, makikita mo yung katawan mo. But huwag mo sabihin na yun lang uli. Itong soul, ito ang magsasuffer. Conscious. Kaya ito pong paliwanag ko lagi sinasabi, kapag sumakit ang ulo mo, sakit ano po? Hindi yung ulong masakit, kundi yung soul. Siyang nakakaramdam. Kaya ang tao, kapag wala na yung kaluluwa, kahit nasipain mo, wala na magagawa yan. Wala na. Wala na. Nakukuha po ba ninyo? Akala natin kung minsan kapag namatay ka, doon ka sa... May ibang tao natatakot. Meron po akong alam na mayaman sa Kapas Tarlac. Nung namatay siya, nag-request siya na lagyan ng window yung kanyang kabaw, ay yung kanyang pansyon. Ginawa naman ng mga, para daw na nakikita yung mangyayari at baka daw kung anong mangyayari sa kanya. Patay ka na, pang request mo. Anyway, yung mga pamilya, binigyan ng salamin na ganda. Tapos dahil malaki po yung mga lote nila, hindi dinala sa simenteryo, doon mismo sa lote nila, lupay nila doon, dinagay yung napakagandang pansyon at napakagandang bubong. Ano po. At dinagyan nila, nakikita mo yung kabaho. Amen. So, iba't iba ang interpretasyon ng tao. But, ayon po sa Biblia, separation na po yan. At ang kaluluwa na yan ay conscious. Hindi po namamatay yan. Yan ang aarap. Yan ang madjudge. Amen. Amen po ba? Yan ang madjudge, brothers and sisters. Amen. At ang mayaman ay inilibing. Amen. Inilibing. Malamang may mga musikus pa dito. Maganda yung kanyang pansyon. Maganda yung kanyang nicho, maganda, meron pang nagbibigay na exhortation, ganito, na itong mayaman, nagsasaya na yung mga angel, ganun tayo. Hindi mo naman kilala yung tao, di ba lang talaga kung kapatiran mo. Alam mo yung tao na ito. Pwede kang mag-exhort. Pwede mong sabihin na kasama na niyang mga angel, alam mo yan. Alam mo. So, malamang itong mayaman na ito, marami siyang mga korona, nakasakay pa sa karwahe, o magandang ano, ito ba? Mayaman eh. Amen. Mayaman siya. So, itong mayaman na ito, although, siya po ay palagay ko ito ay religious man. Very religious to. Kasi mayaman eh. During that time sa Israel, kapag mayaman ka, malapit ka sa mga pariseo. Alam niya ang Word of God. Kilala niya ang mga pinuno ng mga churches nila. Amen. At bakit siya napunta sa hell, brothers and sisters? Sapagkat hindi siya tapat sa Panginoon. Pangalawa, nakita niya si Lazarus, hindi siya nagkaroon ng abad. Amen. Naging kuripot siya kay Lazarus. Hindi niya pinawi yung kagutuman ni Lazarus habang siya ay nasa kanyang pintuan. And that is one of the reason kaya siya, nung namatay siya, tuloy-tuloy siya sa Hades. Amen.
Kaya ganun din po mga kapatid, huwag mo sabihin na siya yung nagtatamasa, siya yung nananagana, napupunta siya sa langit. That's a blessing. No, itong mayaman na ito. Unless you will share your wealth to the poor. Dapat i-share natin yung mga kawawang tao sa mga ari-arian natin na yan. Huwag kang maging malupit. Amen. Huwag kang malupit, lalong-lalo na sa gawain ng Panginoon. Yung mga tira lamang, binibigay mo sa Diyos. Ang lagi mong sinasabi, alam naman ng Panginoon ang nararanasan ko. Ito lang ang pwede kong ibigay. No, kaya mo. Sa totoo lang, ayaw mo lang magbigay. Alam ng Diyos ang puso natin, mga magulang at mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, hindi mo pwedeng dayain ng Diyos. Hindi mo pwedeng dayain ng Diyos, brothers and sisters. Amen. At kung alam po natin, and that's one of the reasons kaya tayo binibless ng Panginoon. You can prove sa mga bagay na ito ay blessing kung ang lahat ng ginagawa mo ay tama para sa Panginoon. You can prove that it came from God. But, kung ikaw ay kuripot, ano po, wala kang malasakit sa gawain ng Panginoon, wala kang malasakit sa mga taong nangangailangan, how you can prove yung mga tinatamasa mo na yan ay galing sa Panginoon? No! You cannot prove that. Amen po ba? Isipin mo, ang impyerno, brothers and sisters, is a place of eternal torment and agony. Nandun yung pagdurusa. Nandun yung pagdurusa. Tandaan po ninyo. Kaya kung minsan wag natin pagtawanan kapag pinag-uusapan ng impyerno, nandun po yung paghihirap. Amen. Kaya ang sabi ng Panginoon sa Matthew 25 verse 41, buksan na lang po ang Biblia ninyo. Ang sabi ng Panginoon, in Matthew 25 verse 41, ang sabi ng Panginoon, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasa apoy na walang anggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang anghel. So, mismo pala ang Panginoon, ang impyerno na yan ay para sa dyablo lamang at sa kanyang mga kampon. At bakit ikaw ay pumupunta sa hell? Why? Sapagkat ginagaya mo ang dyablo. Kung anong ginagawa ng dyablo, yan ang ginagawa mo. Anong sinasabi ng dyablo? Anong binubulong ng dyablo sa tao? Huwag kang magatin. Magbibigay ka lang ng abuloy dyan, maapektuhan ka pa. Bili mo na lang ng sa sioba. Mabubusog ka pa. Yan ang ginagawa ng dyablo. Eh, ikaw naman, oo nga pala, hindi mo alam, ang direction mo ay papunta ka na sa hell, brothers and sisters. Ang sabi mismo ng Panginoon, ang walang hanggang apoy na yan ay para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Amen. Again in Matthew 25 verse 30, Matthew 25 verse 30, at ang aliping walang kabuluhan ay inyong itapon sa kadiliman sa labas. Ang sabi ng Panginoon, diyan na nga ang pagtangis at pangangalit ng mga ipin. Amen. Napakahirap, brothers and sisters. Kung mapipicture po natin o mararamdaman po natin kung ano po ang nagiging buhay sa impyerno. Amen. Muli anong sabi sa Book of Mark, chapter 9, from verses 43 to 48. Ang sabi dito sa 43, at kung ang kamay mo ay makakapagpatisod sa iyo, ay putulin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay ng tingkaw kaysa may dalawang kamay kang mapapasa impyerno sa apoy na hindi mapapatay. Matindi, brothers and sisters. Amen. Kung ang isang mata mo ay nakakatisod para sa iyo, mabuti pa yung bulag ka kaysa mapupunta ka sa impyerno, brothers and sisters. Amen.
In verse 44, Mark chapter 9, verse 44, na do'y hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy. Yung katawan mo, puro uod. Napakasakit. Yan ang buhay po sa impyerno, brothers and sisters. Forever po yan. Amen. Kaya ito po isang babala sa atin. It is a warning from God. In verse 45, at kung ang paamoy makakapagpatisod sa iyo, ay putulin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok kang kilay sa buhay kaysa may dalawang pakang mabulid sa impyerno. In verse 46, na do'y hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy. Again, binanggit uli ng Panginoon. So it is to say, it is real. Totoo po yan, brothers and sisters. In verse 47, at kung ang mata mo'y makakapagpatisod sa iyo, ay dukutin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa kaharian ng Diyos na may isang mata kaysa may dalawang mata kang mabulid sa impyerno. Amen. Na do'y hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy. Imagine, 3 beses sinabi ng Panginoon, andin yung mga uod, si Raida hindi namamatay. Matindi. Saan ka pa ngayon? Ha? Kaya ang salita ng Panginoon, it is a challenge to us. Amen. Hanggat maaga, brothers and sisters, kailangan natin ang pagbabago. Amen. Kailangan natin ang pagbabago. Amen. So next verse, at sa Hades na nasa mga pagdurusa, ay itiningin niya ang kanyang mga mata. Amen. Nandun sa Hades, nandun sa impyerno, itong mayaman. Amen. So it is conscious. Itiningin niya ang kanyang mga mata. He lift up his eyes. Dati hindi siya tumitingin sa itaas kasi nananagana siya. But kung bakit nung siya'y nasa impyerno, at doon lang siya nagkaroon ng conscious na ganito na hindi niya dating ginagawa nung siya'y nabubuhay. So it means to say, conscious na conscious ang kanyang kaluluwa, brothers and sisters. Amen. Itiningin ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham. Nakita pa niya sa malayo si Abraham. Kilala niya. So it means to say, itong taong ito, itong mayaman na ito, ay kilala sa kanilang lugar. Kilala niya pati si Abraham. Eh ako, hindi ko pa kilala si Abraham kahit pinapangaral ko eh. Hindi ko pa nakita. But itong taong ito, itong mayaman na ito, sa malayo nakikilala pa niya si Abraham. At sino pa? At si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. Maging si Lazaro. Malamang nung naghihirap si Lazaro, dinadala araw-araw sa kanyang pintuan, malamang itong mayaman na ito nakasilip. Eh, ito na naman itong pulubin na ito. Akala niya, bibigyan ko ng masarap na pagkain? Hindi, sa akin lang ito. Sa akin lang, ako lang pinagpapala ng Panginoon. Naging self-righteous pa ang taong ito. Hindi tayo pwedeng magtago ng anumang bagay sa Panginoon, brothers and sisters. Tandaan po ninyo yan. Kahit kayo lang nakakalam, lahat ay ayan sa Diyos. Amen. Amen. In 24, at siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham! Kilala pa niya. So it means to say, religious itong tao nga ito. Sabi niya, Amang Abraham, natutupas siyang manalangin, maawa ka sa akin. Natutupas siyang manalangin. Dati-dati, nung siya'y nabubuhay, hindi siya marunong manalangin. Itong mga katagang ito, hindi niya, walang sinabi ang Biblia na sinasabi niya lagi. Nung nabubuhay siya, hindi man tinatawag na Amang Abraham. But nung namatay siya, brothers and sisters, dahil sa apdi ng sakit sa katawan,
Kahit ano na lang maisip niya, sinasabi niya, brothers and sisters. Nandun yung agony. He prayed. Amen. Naging self-righteous pa siya. Maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro. Suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Napakatindi, brothers and sisters. Amen. Amen. Ito, brothers and sisters, ayon sa survey, karamihan sa mga Kristiyano, kapag sila'y nananalangin, aminin natin to, kung ito'y totoo. Huwag nating itago. And tayo po'y kinokorek ng Panginoon. Amen. Kung di mo ginagawa ito, humingi ka ng wisdom sa Panginoon. Ayon sa survey, 90% kapag nanalangin ng isang Kristiyano, ay para lang sa kanyang sarili. Totoo ba yan? Anong panalangin ng isang Kristiyano? Lord, bigyan mo ako ng trabaho. Lord, bigyan mo ako ng magandang damit. Lord, bigyan mo ako ng magandang kotse. Lord, bigyan mo ako ng magandang bahay. Lord, bigyan mo po ako ng magandang asawa. Puro siya ko. Totoo po ba yan? So, I think this afternoon, God will correct us sa prayer po natin. Amen. And 9% lang kapag siya nananalangin sa kanyang mga kaibigan o sa kanyang pamilya o sa kanyang pastor. 9% lang. And yung 1%, anong pinapanalangin niya? 1% lang para doon sa mga naliligaw ng landas. Doon sa mga lost souls. 1% lang. So it means to say, kapag nananalangin tayo, more on ourselves. Nagiging self-righteous tayo, nagiging self-centered tayo. At ito po ang nangyari kay sa mayaman. Naging self-centered siya. Nakita niya ang kanyang sarili. Kaya pati pala yung pananalangin mo, ganun din ang magiging asal mo kapag ikaw ay nasa impyerno na. Nakukuha po ba ninyo? Kaya kapag self-righteous ka sa panalangin mo, ganun din ang gagawin mo kung ikaw ay mapa sa impyerno. Totoo po yan, brothers and sisters. Sa impyerno, walang crossover. Walang pag-asa. There is no hope to escape. Hindi ka makapag-escape doon. Ang impyerno, hindi ka tulad ng bilangguan. Sa prison, meron kang parol. Napapardon ka o nare-release ka. But kapag ikaw ay nasa hell, brothers and sisters, it is eternity. Amen. Tayo, ugali natin pag may namatay, after 40 days. Tulo ng mga matatanda, magta-transfer na siya sa langit. Wala ka nang magagawa. Kahit asawa mo pa, kapag namatay siya ngayon, wala ka nang magagawa. Ngayon tayo may dapat gawin, brothers and sisters. Sa oras na ito, may dapat kang gawin sa buhay mo. Wala nang panalangin, maling turo yan, brothers and sisters. Amen. Wala ka nang magagawa kahit anong gawin mo. Kahit pastor ka, kahit righteous ka dito, hindi mo na maipapanalangin yung isang namatay. Wala ka nang magagawa. Kaya ang kaligtasan ay ngayon, hindi bukas, brothers and sisters. Amen. In hell, you cannot receive a second chances. Wala na. Amen. Yung pagitan ay fixed, brothers and sisters. Ay hindi mo na mababago ang sitwasyon mo pag nandoon ka sa impyerno. You are forever sealed. Nakatatak ka na. Amen. Kaya it's too late to pray. It's too late to change. It is too late to repent.
Nakukuha po ba natin? It's too late. Ngayon, sina-challenge tayo ng Panginoon sa oras na ito, brothers and sisters. Tandaan natin, hell is a place without hope. Hell is a place without hope. Amen. Ngayon, pangapat, paano natin ma-avoid ang pagpunta sa hell? Hell can be avoided if a person, brothers and sisters, listen to the God's words and repent. Yan lang ang tanging paraan. Amen. In verse 25, datapot sinabi ni Abraham, anak, tinawag pang anak. Believer siya. Believer siya. Anak, alalaanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay. Ano itong mabubuting bagay na ito? He was blessed, but hindi niya sinishare yung mga nangangailangan. Yung lahat ng pera niya nasa bangko. Nandun lang. Instead na tulungan yung mga mahirap, brothers and sisters, wala. Amen. Siya naging palalo. Naranasan mo ang mabubuting bagay sa iyong pamumuhay. At si Lazaro, sa gayon din paraan, ay masasamang bagay. Amen. Itong mayaman, brothers and sisters, ganun din ang kasasapitan ng mga mayaman ngayon. Saan mo nakikita ang mayaman? Mga mayaman. Lagi silang nasa mga mega mall. Lagi silang nasa mga mamahaling lugar, masela na lugar, brothers and sisters. But itong si Lazaro, kapag siya nauwawa nung binibili niya, pupunta sa kanto, bibili ng buko. Sabaw ng buko. Bibili lang ng goto. Bibili lang kung ano-ano. But itong mayaman, kapag naramdaman niya na siya nagugutom, pupunta na sa KFC, pupunta na sa Chili, pupunta na kung saan-saan. Brothers and sisters, mayaman siya. Mayaman. Amen. Amen. So nakikita po natin ang buhay ng tao. Lagi ka sa yam-yam free. Lagi kang nasa IMAX, shopping. Itong si Lazaro, pag nadaan mo sa Ramis, nakikipagpila doon. Sinasabi mo pa, wala kang mabibili dyan. Made in China lahat yan. Pumunta ka sa Debenhams, pupunta ka kung saan-saan, brothers and sisters. Galing ng Italy yan, galing ng Spain yan. Amen. Datapot ngayon, ang sabi ng Panginoon ay inaaliw siya rin. Rine, at ikaw ay nasa kahirapan. Amen. Although we are not exactly the same as the rich man, brothers and sisters, but kung minsan meron po tayong galing ganon, aminin natin. Ako noon, ganon din ako eh. Ganon din ako. Masabi ko sa Panginoon, Lord, change us. Baguhin mo kami, Panginoon. Kung ano lang yung dapat sa amin, yun lang bigay mo. Huwag mo kang bigyan na higit sa aming mga pangangailangan. Amen. Anong nangyayari sa tao ngayon? Kapag nananagana, nakakalimutan niya ang Diyos. Kapag siya naghihirap, doon mo lang siya nakikita sa gawain na ganito. Totoo yan, brothers and sisters. Amen. So in verse 26, at bukod sa lahat ng ito ay may isang malaking bangin nakalagay sa pagitan namin at ninyo. Imagine, bangin. Walang purgatorio. Walang purgatorio, brothers and sisters. Amen. Ang sabi ng mga matatanda, kapag namatay ka, doon ka muna sa purgatorio. After 40 days, lilipat ka na sa... Wala sa Biblia ang ganon, brothers and sisters. Wala pong ganon. Kapag namatay ka, either in hell or you will be in heaven.
Ang sabi ni Abraham, malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo upang ang mga mangibig tumawid buhat dine hanggang sa inyo ay hindi maaari. At gayon din walang makatawid mula dyan hanggang sa amin. Amen. Amen. Napakahirap, brothers and sisters. Tapos ikaw, isang biyernes lang, di mo mabibigay sa Diyos. Ang dami mong dahilan. Kasi itong mga anak ko, ganito, ganito. Hindi ko maiwanan. Brothers and sisters, kung mahal mo ang Diyos, kahit anong mangyayari, iiwanan mo yan. Ang Diyos siyang magbabantay. Ang Diyos siyang magpadala ng mga anghel, brothers and sisters. Kung gusto mo lang, yung problema talagang ayaw mo. Ayaw mo talaga. Huwag ka nang magdahilan. Pastor, nagkaroon kami ng customer. Kasi inisip mo na yan eh. Kaya binigyan ka ng customer ng Panginoon. Inisip mo na yan. Nung Huwebes pa ng gabi, iniisip mo na hindi ka mag-a-attend. Di ba totoo? Inisip mo na yan before. Kaya yan, nilagnat ka. Kasi inisip mo na tamad kang mag-attend. Kaya ang Panginoon, anong ginawa? Bigyan ka ng kapansanan. Amen. Brothers and sisters, kahit anong gawin mo sa buhay mo, wala ka pa nga sa mundong ito, nasa sinapupunan ka ng nanay mo, alam na ng Diyos kung ikaw ay magiging banal o magiging pasaway. Diba? Kailan tayo maging righteous sa Panginoon? Amen. Amen po ba? Masakit, but we have to accept. Kapag hindi mo in-accept ang katotohanan, brothers and sisters, masasabi ko na hell ang kasasapitan mo kung hindi ka magbabago. Pastor, kasi ang timing namin ganito eh. Yan ang gusto mo, pinili mo eh. Kaya tuloy, hindi ka na nakakapag-attend. Yan ang pinili mo before. Kasi gusto mong magkumita ng maraming pera. Alam na ng Panginoon. But if you confess to God, if you tell exactly to God what you are wishing in life, brothers and sisters, bibigay ng Panginoon. Housemaid ka man o ano ka man, brothers and sisters, kapag sinabi mo sa Panginoon, Panginoon, gusto ko every Friday, nandun ako sa gawain mo, and God will make a way. God will make a way, brothers and sisters. Yan ang Diyos na sinasamba po natin. Sapagkat siya ay Diyos na buhay, brothers and sisters. Hindi patay ang Diyos. Hindi patay ang Panginoon. Jesus is alive. He is risen from the dead. God is alive, brothers and sisters. Amen. In verse 26, 27, at sinabi niya, naging bosi pa siya, ipinamamanig ko nga sa iyo, Ama, na suguin mo siya sa bahay ng aking ama. Brothers and sisters, imagine, siya'y nasa hell na, brothers and sisters, nagiging soul winner pa siya. Doon niya naaalala ang kanyang pamilya. Doon niya naaalala ang kanyang mga anak. Noong siya'y nagtatamasa sa mundong ito, hindi niya naalala yung kanyang mga kapatid na sila'y mapapaamak. Amen. Suddenly, nung siya'y namatay, siya'y napunta sa hell, brothers and sisters, naging soul winner siya. Nagkaroon pa siya ng missionary spirit. Inuutusan pa si Amang Abraham, suguin mo siya sa bahay ng aking ama. Next verse. Sapagkat ako'y may 5 kapatid. Alam pa niya yung bilang ng kapatid niya. Amen. 5 kapatid na lalaki upang sa kanila'y patutuhanan niya. Baka pati sila'y mga parito sa dakong ito ng pagdurusa. Nagkaroon pa siya ng worried. Nasa hell na. Amen. Anong nakikita mo sa hell? Makikita mo yung anak mo, anak!
Bakit ka nandyan sa langit at kami nandito? Bakit hindi mo sinabi sa amin ng katotohanan? Bakit pinabayaan mo kami ay maniwala sa reliyon na ito na hindi totoo? Ang sinasabi mo pala sa amin ay totoo. Ganyan ang nangyayari. Itay, bakit nandiyan ka? Bakit mo kami pinabayaan? Bakit hindi mo sinabi sa amin ng mabuting balita? Ngayon kami naghihirap dito sa impyerno. Amen. Totoo po yan. Conscious ka eh. Doon mo lang naalalang mga kapatid mo. Samantalang ikaw ay sagana sa pananalapi, sa pagkain. Hindi mo man napasambit sa mga anak mo, sa mga kapatid mo. Mahal ka ng Panginoon. Nung ikaw ay nandyan, sa kapigatian na yan, doon mo siya naalala. Doon mo sila naalala. Inuutusan mo pa siya mga Abraham. Anong sabi niya in next verse? Datapat sinabi ni Abraham, nasa kanila na si Moises at ang mga propeta. Oy, mayaman, nandyan na ang Jesus Christ, I am that I am. Nandyan na ang Great Commission. Nandyan na sila, nangangaral na sila. Bayaan sila ipakinggan nila. Amen. Pagkakataon na natin to, brothers and sisters. Nandyan ng mga nangangaral na ako isang Diyos lamang. Nung nabubuhay ka, ayaw mong maniwala. At ngayon, nakita mo ang katotohanan. Napakasakit, brothers and sisters. Nasa langit ka, nakikita mo ang mga magulang mo. Nakikita mo ang mahal mong anak. Nung ikaw ay nananagana, lagi mong pinadadala ng pera. Lagi mong binibigyan ng magagandang pananamit. Then later on, nung ikaw ay namatay, nakita ka ng anak mo. Nay, bakit nandiyan ka? Bakit maging sa text man, hindi mo sinabi? Meron palang Diyos. Masakit, brothers and sisters. Amen. In verse 30. At sinabi niya, hindi, amang Abraham. Tinutulungan pa si Abraham, brothers and sisters. Datapat kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila ay magsisisi. May point siya, brothers and sisters. Amen. Gusto niya pabalikin si Abraham, brothers and sisters. Halimbawa, kanina nakipaglibing ka sa isang patay. Alas 12 ng gabi, biglang pumatok yan. Nakikita mo, puro polvo dito. Nakikilala mo, ikaw yung nilibing namin kanina, anong gagawin mo? Tatakbo ka o maniwala sa... Ha? Tinutulungan pa si Abraham. Pabalikin, subalit kung ang namatay ay bubuhayin mo, maniniwala sila. Eh si Jesus Christ nga, siya'y namatay, siya'y nilibing, siya'y muling nabuhay. Hanggang ngayon, may naniniwala sa Kanya? May naniniwala ba kay Jesus Christ hanggang ngayon? Rineject pa siya ng kanyang mga kababayan? Eh tapos sasabihin niya, pabalikin mo, kung nakikita lang ang patay, siya'y muling nabuhay, sila'y magsisisi. Brothers and sisters, it is a challenge to us. Amen. And last verse, and he said unto him, if they hear not Moses and the prophets, neither will they persuaded, though one rose from the dead. At sinabi niya sa kanya, kung di nila pinakinggan si Moises, at ang mga propeta ay hindi mga hihikayat sila kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. Totoo po yan. Amen. Amen. So ano po yung gagawin natin ngayon, brothers and sisters? Manatili ba tayong nag-enjoy dito sa bansang ito? Yung mga magulang natin, yung mga anak natin,
Hindi sila lumalakad sa tamang daan. Anong gagawin natin ngayon? Alam mo bang ginagawa ng asawa mo? Alam mo bang ginagawa ng mga anak mo na malayo sa iyong piling sa oras na ito? Alam mo ba kung nasa kanila ang kaligtasan na binigay ng Panginoon? Anong desisyon mo ngayon, kapatid? Anong desisyon mo? Ikaw ay nananagana dito. Pag gusto mong kumain na masarap, pipili ka sa mga sikat na establishmento. Yung mga anak mo, sila ay naghihirap. Kailan mo tinext ang mga anak mo, ang mga magulang mo, ang mga kapatid mo, na sinabi, magsisi na kayo? Kailan ba natin sinabi niya, brothers and sisters? It is time. Panahon na. Panahon na, brothers and sisters. Panahon na upang ibuka natin ang ating bibig. Panahon na upang magpagamit tayo sa Panginoon. Panahon na upang tayo magsisi. Panahon na upang tayo maging tapat sa Panginoon. In conclusion of this message, brothers and sisters, I don't know if you will agree what I'm going to say this afternoon. May nabasa po akong isang sermon. Ang sabi, do you believe something is worse than going to hell? Naniniwala po ba kayo? Do you believe something is worse than going to hell? Do you believe something better than going to heaven? Nakukuha po ba na yung ibig sabihin? Naniniwala po ba kayo na mayroon pang worse kaysa hell? Ha? Naniniwala po ba kayo? Sabihin mo. Naniniwala po ba kayo na mayroong mas maganda kaysa sa langit? Nakukuha po ba niyo yung ibig sabihin? Naniniwala po ba kayo? Alam mo, kung alam mo ang sarili mo, you can easily answer this question. Do you believe something is worse than going to hell? I believe that. Bakit? Anong ginagawa ng mga taong masama ngayon? Nag-aakay pa sila na ang tao'y mapasama. Yan ang pinaka-worst. Nakukuha po ba ninyo? Anong ginagawa ng mga ibang tao? Instead na sabihin ng totoo, sinisiraan pa ang church ng Panginoon. Inaakay pa ang mga taong ito upang makasama niya sa impyerno. And that is the worst thing. Something is worse than going to hell. Yan ang pinaka-worst. Instead na mag-share ka ng Word of God, inaakay mo sila sa mga bagay na walang kabuluhan. Inuman, barkada, droga. Yan ang ginagawa natin. Kaya tama ang sinabi nitong pastor na ito. And something better than going to heaven. Ano ang maganda? Better than going to heaven. Anong maganda? Kung nakakapag-share ka ng Word of God. Nakakapag-share ka. Yun ang maganda. Sabihin mo, kapatid, mahal ka ng Diyos. Alika na, sumama ka na sa akin. And that is something better than going to heaven. Amen. Nag-soul winner ka. Soul winning ka. Nagpapatutuo ka. Amen. Pumunta ka sa langit na may kasama ka. Pumunta ka sa langit na may kasama ka, brothers and sisters. Amen. Kasama mo ang iyong mga anak, ang iyong pamilya. Imagine, isa kayong pamilya, asawa mo lang nag-attend, di ka na nahiya sa sarili mo. Pinapangalagaan mo pa yung mga bagay na sekular sa labas. Ang asawa mo at mga anak mo nasa sa church.
Tapos kapag nawala ka na sa mundong ito, sasabihin mo, mahal, basta, bakit kayo nandyan, ako nandito, nag-iira. Kasalanan mo eh. Kasalanan mo, brothers and sisters. Akala natin ganun lang ang buhay ng tao, brothers and sisters. Akala natin kung minsan ganun lang ang buhay natin. Life is full of challenge. Kaya yan ang gawin natin. Araw-araw nakikitakbuhan tayo, mga magulang at mga kapatid. We must look unto Jesus. Katulad nitong mayaman na ito, He lift up His eyes. Doon lang siya tumingin sa itaas. Nung siya nabubuhay, hindi laging sa ibaba ang kanyang tingin. But later on, nung siya po'y nasa pag-iirap na, at doon lang niya naalala, kailangan niya ang Kristo sa buhay niya. Kaya mga magulang at mga kapatid, panahon na upang magkaroon po tayo ng pagbabago. Panahon na upang hanapin mo ang katotohanan. Panahon na upang sumunod ka sa salita ng Panginoon. Panahon na upang patuloy kang makinig sa salita ng Panginoon. Panahon na upang saliksikin po natin ang salita ng Diyos at ang ating sarili. Amen. Kaya brothers and sisters, after this message, saan ka pupunta? After this fellowship, 2:30, saan ka pupunta? Sabi ng pastor, bumalik ka. Babalik ka, may gawain pa tayo. What you did, hindi ka na nagpagkita. Ang dami mong dahilan, brothers and sisters. Ang Diyos ay nangungusap po sa atin. Tayo po'y tumayo. God is speaking to us. Bakit siya na lang natitira sa ating mga backup singer? Nasaan ang iba? Nasaan? Nasaan ang pinangako natin na commitment sa Panginoon? Nasaan? Nasaan ang mga prayer mo, brothers and sisters? After this, anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Alam ko na kung anong gagawin mo after this worship service. Anong gagawin ng tao? Uwi, bubuksan ang internet, manunood ng mga pelikula, manunood ng kung ano-ano. After this, anong gagawin mo? Ay, mamamasyal muna ako. Brothers and sisters, tandaan mo. Lahat ng ginagawa po natin ay may katapusan. Kaya sa hapong ito, nananawagan na po ang Panginoon. Nananawagan ng Diyos sa ating lahat. Tandaan ninyo. Tingnan ninyo kung anong sinapit ng mayaman. At ang isang taong duka, brothers and sisters. Sinasabi pa nga ng mga iba, mas maganda na daw yung siya'y mahirap kaysa mayaman. Tama sila, mga magulang pang kapatid. Kapag mayaman ka, wala kang kapayapaan. Hindi ka nakakatulog ng maayos. But, kapag mahirap ka, kahit saan nakakatulog ka. Pag mayaman ka, kailangan mo ang malambot na kutsyon bago ka makatulog. Brothers and sisters, sa oras na ito, nangungusap po ang Panginoon. After this, anong gagawin mo? Are you willing to serve God? If you are willing to continue to serve God, taas mo ang kamay mo. Taas mo ang kamay mo. Nakikita tayo ng Panginoon. God is looking to us this afternoon, brothers and sisters. Ang pagtitipon na ito ay hindi biro-biro. Hindi biro-biro, brothers and sisters. Hindi biro-biro ang pagtitipon na ito. And I can prove you this afternoon that God is here
sapagkat ang Diyos ay buhay. God is alive. Nandiyan ang Espiritu ng Panginoon. Alam niya ang puso mo, kapatid. Alam niya ang puso mo. After this, kung hindi mo alam ang iyong gagawin, huwag ka na lang magtaas ng kamay. But after this, if you surrender your life to Christ, to God, sabihin mo sa Kanya. Tandaan mo, brothers and sisters, may katapusan ng lahat ng mga bagay. Naway wag nating sapitin ang sinapit nitong mayaman na ito. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan, patuloy po kaming nagpapasalamat at nagpupuri sa iyong kabanalan, sa iyong katapatan sa amin. Tunay nga, Panginoon, na hindi mo kami pinapabayaan. Salamat po sa kapangyarihan ng iyong mga salita sa hapong ito. Amang Diyos, ang tayong kahilingan po namin, bigyan mo po kami ng pusong maunawain, pusong marunong magpayag ng iyong salita, Panginoon. Bigyan mo po kami ng kalakasan, bigyan mo po kami ng tibay ng aming kalooban upang patuloy po namin may payag ang iyong kapangyarihan sa mundong ito, Panginoon. Dakilang Diyos, naniniwala po kami, ang oras ay totoong napakaiksi na lang. Araw-araw, Panginoon, kami po ay nakikipagtakbuhan. Hanggat may oras, Amang Diyos, hanggat may pagkakataon, tulungan mo po kami. At bigyan mo po kami ng pusong mapagsisi at pusong maunawain at pusong marunong kumilala sa katotohanan. At sa hapong ito, Amang Diyos, patuloy ko pong tinataas ang bawat isa na narito. Nakikita mo po, Panginoon, ang kanilang mga kamay. Hindi sila nakakaramdam ng pangangawit, Lord, kundi, Panginoon, ang nasa ng kanilang mga puso ay makapaglingkod sa iyo upang maranasan nila ang buhay na walang hanggan, Panginoon. Kaya sa hapong ito, Panginoon, baguhin mo po ang aming mga sistema, baguhin mo po ang aming buhay, baguhin mo po ang aming ugali, at baguhin mo, Panginoon, ang aming relasyon sa iyo. Panatilihin mo po kaming matapat, matatag sa aming pananampalataya upang kami po ay manatiling matibay, una sa lahat sa iyong kawan, Panginoon. Kaya sa hapong ito, Amang Diyos, akin pong rinirelease ang pagpapala sa bawat isa sa hapong ito. We release the blessing to all sa lahat ng may commitment, Panginoon, sa iglesyang ito. Salamat po, Ama. Salamat po sa iyong pag-ibig at kadakilaan sa amin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Amen.